Ito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Hosted by Lieutenant Colonel Jerry Samudio at ang Batikang broadcaster ng DZRH at KBP Golden Dome Awardee na si Bing Formento, kasama ang mga pili at respetadong personalidad ng bayan. Colonel Rolando Junco, Lieutenant Colonel Arnel Villarreal, Past President Ding Andal, President-elect Alvin Castillo at Director Mar Amparo ng Rotary Club of Lipa South, President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, President Dean Go of Lions Club of Rosario, Neds Kahanding ng Philippine Action Group for Social Responsibility, President Butch Nares ng Federation of Urban Poor at ang mga kabataan at iba pang mga organisasyong naniniwala sa kalagahan ng kapayapaan at kaunlaran sa Batangas. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Magandang araw po sa ating mga tagapagsubaybay. Welcome po sa ating programang APAP Batangas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mga kaibigan, tayo po ay napapanood sa Cable TV Channel 6 dito po sa Lipa at sa Batangas naman ho ay Channel 73. Kaya lang po yung oras po natin doon ay 3 to 4 p.m. daily from Monday to Friday. At ngayon po ay napanood na rin po tayo sa Mataas na Kahoy, Rosario, Padre Garcia at saka sa San Jose. Mga kaibigan, ito po si Lieutenant Colonel Jerry Samudio at kasama ko po sila ang ating pong mga ipinagmamalaking panelists po ng ating programang APAP Batangas. Unahin ko po si Colonel Rolando Junco po ng PGMC, Pension, Gratuity and Management Center. Palakpakan po natin si Sir. Narito rin po si Past President Ding Andal at si President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. At si Ding Andal ay sharing representative po ng PICE, ng Philippine Institute of Civil Engineers. At siya rin po ang nag-represent po ng co-chair ng Infrastructure Committee ng Regional Development Council. At dito rin po mga kaibigan si President Alvin Castillo ng Rotary Club of Lipa South, si Director Mar Amparo ng Rotary Club of Lipa South, si Butch Nares ng Federation of Urban Poor, at dito rin po mga kaibigan ang ating mga kasamaan galing po sa 740th Combat Group, si Captain pa ba? Or Major? Si Captain June Nyoda, kasama niya po si First Lieutenant Amadio Gomez, ang XO ng 743rd Combat Squadron. At ang ating po mga kabataan, dito rin po mga kaibigan sila Jobel Trono, si Erlinda Olan, si Liobert Alea, si JP Salaluya, si Claudine Marcelo, si Maria Gemma Reyes at saka si Dan Hugo, and kasama rin po natin si Camila Tumesa. At nais nga palang pabutan po ng congratulations po si Jobel Trono dahil at saka si Erlinda Olan on their graduation tomorrow. So palakpakan po natin yung dalawang volunteers natin sa APAP Batangas. Nag-graduate na yung bukas. At batiin ko rin po ang aking anak na si Ira Gail Samudio na nag-birthday po ngayong araw na ito. Happy birthday, Ira. And also congratulations po kay Colonel Romeo Taguinod. Sir, nakalimutan natin last week na batiin sa kanilang silver wedding anniversary, 25 years po nila. At si Sir po ay palagi pong nanonood sa ating palatuntunan. And then batiin ko na rin po ang mga bagong promoted na mga colonels po ng Air Education Training Command. Si Colonel De La Peña. Sir, thank you very much and congratulations kay Colonel Rayos, kay Colonel Buena, at
kay Lieutenant Colonel Enriquez, Lieutenant Colonel Pedregosa at Lieutenant Colonel Abellera. At yung mga majors and captains na hindi po namin nakuha yung pangalan, congratulations po sa inyong well-deserved promotion. Bueno mga kaibigan, ngayon pong araw na ito ay ang pag-uusapan po natin is about sa Provincial Engineering Office po ng lalawigan po ng Batangas. Kaya ating pong inibitahan po ang provincial engineer na si Engineer Nerio Dodoy Ronquillo, sapagkat nung kami po ni Ding Andal ay mag-attend ng convention ba yun, Ding? Induction ng mga bagong set of officers po ng PICE, ay naging panauhin po namin si Governor Vilma Santos. At doon ay nakita ko yung passion po ni Governor na ayusin po yung mga infrastructure projects po ng probinsya. Kaya ang hindi po matanggal sa isip ko yung kanyang panawagan po sa mga engineers. At alam ko hindi grandstanding yun, hindi namumuliti kasi Governor doon, because hindi niya naman alam na mayroong media doon eh. That activity was only intended for the members and officers of PICE. At ang kanyang panawagan, yung kanyang very strong message po doon sa mga engineers na who were present during that time ay ayusin natin yung mga projects na ini-implement natin sa probinsya ng Batangas. Sapagkat ang sabi niya nga ay siya minsan ay nahihiya doon sa mga mamayan ng probinsya ng Batangas na kapag siya po ay mayroong inaugurate na proyekto, meron siya nakita minsan na mga dapat i-correct, at yung mensahe pong yun ay kanya pong in-address sa lahat po ng mga engineers who were present during that time. At yung ating pong panauhin ngayon ay kasama din po doon. So mga kaibigan, narito po ang provincial engineer, si Engineer Nerio Dodoy Ronquillo. Engineer, magandang araw sa iyo. Isa pong magandang mapagpalang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na dito sa Up Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran na pinapangunahan ng ating mga iba't ibang respetadong panelists dito po sa programang ito. Kasama niya po ang kanyang anak na si Rosa B. Pakawain natin si Rosa B. Okay. So, kay Engineer, unang-una, yung, yan, sige, paki-focus lang. Okay, Engineer, yung unang-una is baka pwede nating i-educate muna yung ating mga tagapagsubaybay kung ano yung papel na ginagampanan ng Provincial Engineering Office. At bago natin puntahan yung mensahe po ni Governor nung induction ng PICE, sapagkat mahalaga yun, especially sa programa ng ating pamahalaan na Transparency, Good Governance. Alam ko na maraming mga nakakasama mga projects or activities ng programa ang ating provincial government. Mamaya, yun ang may tatanong namin sa iyo. Sa totoo po lamang, meron po kaming kabuuan na 254 na staff, at ang casual po doon ay mahigit 50. So sa plantilla position, ang permanent po namin ay mga nasa 180. Sa ito pong Provincial Engineering Office ay sila po ang namamahala sa pangkalatang infrastruktura ng ating probinsya. Kami po ay nagbibigay ng mga suggestion sa ating mahal na gobernador para sa mga pagpapatupad at sa mga pagpili ng mga pangunahing mga infrastruktura dito sa lalawigan ng Batangas. At kasama na rin po sa amin yung mga katulad yan pagka may mga disaster, kung kailangan kagad na mag-deploy ng mga tao at mga equipment, ay ang engineering po ay kasama rin po doon. At kami rin po ang nangangasiwa kung sakaling may mga kapitan o konsyal o mayors na nangangailangan ng mga equipment katulad ng bulldozer, road grader, road roller, payloader, backhoe, at kung ano-ano pa. At yun po ay, ang procedure po nito ay sila'y sumusulat sa ating mahal na gobernador at para makapag-request ng mga nasabing equipment. Tumutulong din po kami sa mga municipal engineers para sa mga
pagdidesign ng kanilang mga school buildings at mga tulay. At kami po ay nakapokus dun sa sinasabing HEARTS program ni Governor, kung saan nangunguna yung H ay yung letter H ay health, at yan po kasama yung ating mga sinasabing mga school buildings. Sa E naman po ay yung sa health po yung yung pong sinasabi nating mga district hospitals. Kung mapapansin nyo po, meron po tayong 12 district hospitals, at ang 8 po nito ay halos patapos na, at meron na po ulit tayong 3 hospital na ipapagawa, at ito po ay naibid lamang noong February 18. At ang isa nga po ay narito sa lungsod ng Lipa, kung tawagin nila po yung Granha District Hospital. At doon po ay aming kinikater ang iba't ibang estado ng ating pamayanan, at hindi lamang po sa mga kapuspalad natin, pati po doon sa mga middle income, middle earners, ay pwede rin pong pumunta doon, dahil hindi naman po sa pagyayabang, ay talaga naman pong pwede nating itong ikumpara sa ating mga private hospitals. At ang sabi ko nga po, pagka ako'y nagkakameron ng speaking engagement, ay pagka nakita nyo po ang hospital na ito, ay magaling na kagad kayo, at pagka naman po kayo namatay, ay parang nasa langit na po kayo. Ganun pong kaganda ang ating mga district hospital. Joke lang po, joke. At yung po namang education, ay ito po yung mga sinasabi nating mga state of the art na school buildings, na ang aming pong pamantayan dito ay ang anak po ni Senator Ralph G. Recto at ni Governor Vilma Santos Recto ay pwede pong pumasok dito sa mga eskwelahan ito. Ganun pong kaganda ang ating eskwelahan, at tuloy din po ang mga seminars ng ating mga teacher, nang sa ganun po naman ay mapalaganap nila ang mga magagandang mga technique pagdating po sa pag-aaral, at yan po ay may papakita sa mga achievement test na nakukuha natin, na talaga naman pong napakatataas ng mga marka. At ito pong mga eskwelahan ito ay nagkakameron po ng katuparan yung ating pong mga kapuspalad na mga mamamayan, dahil po dito sa mga eskwelahan ito ay na-inspired sila, at nagkakameron sila ng mga magagandang adhikain na kahit sila ay kapos sa kanilang mga pantustos, ay dahil dito sa mga eskwelahan ito na talaga naman pwede nating may pagmalaki na para talaga mga private schools, ay naiinganyo sila at na-inspired na mag-aral ng mabuti. At pagdating naman po dun sa letter A, yung agriculture, marami po tayong mga pinapagawang mga farm to market roads, at kung mapapansin nyo po ay dire-diretso po ang aming mga pagpapagawa, nang sa ganun po naman yung ating mga kalakal ay mabilis na madala dito sa bayan. At pagdating naman po dun sa R, yung roads and infrastructure, kung mapapansin nyo po, nung dumating po si Governor B, meron po tayong 564 kilometers na provincial road, at 130 po dito ay rough road. Ngayon po, hindi naman po sa pagyayabang, ay yung pong 130 kilometers na rough road na yon, 11 kilometers na lang po ang hindi na papagawa. At hopefully by 2013, matapos po ang kanyang term, ay konkreto na po lahat ang provincial roads sa buong Batangas, at ito po ay kauna-unahan sa buong Pilipinas, sa mahigit na 80 provincial provinces, ay ang Batangas po ang kauna-unahan makakapagpakongkreto ng kanilang mga provincial roads. At ang susunod na lamang po dito, siyempre yung ating mga rehabilitation and maintenance, yung mga tinatawag na concrete reblocking, para ma-maintain po natin ang ayos ang ating provincial roads. At doon naman po sa tourism, kaagapay din ito yung mga pagpapakongkreto nga natin ng kalsada, dahil bakit tayo dadayo pa sa mga napakalalayong lugar, ang dami natin pwedeng ipagyabang dito. Yang San Juan na talaga namang halos ngayon fully book ang kanilang mga resorts, ang ating pong Nasugbu, ang ating pong Lubo, gaya po ng sinasabi, it's all here, it's so near, we've got it all. Kaya kung titingnan nyo po yung distansya, meron po tayong Star Tollway, ay napakabilis po ng pagpunta dito. Kaysa pupunta po kayo ng Bicol na 8 oras, 6 na oras, ay napakalapit po ng Batangas, at marami po kayong pagpipilian. Pagdating naman po sa S, yung security and shelter, yan, kung mapapansin nyo po, ay ginagawa po ng paraan ng ating gobernador na talagang magkameron ng kapayapaan dito sa probinsya ng Batangas. At ang ating pong
kung ikukumpara po dun sa Calabarzon, dun sa crime index, ay talaga po namang napakababa ang Batangas. Pero hindi po maiwasan na talagang minsan ay nagkakameron nga ng mga krimen pa rin sa ating lalawigan. At doon po pinapakita ng ating provincial governor na talagang kailangan magtulungan, magkameron ng teamwork. Kaya po kahit iba ang sinanibang politika, basta pumunta po kay governor at nakita rin naman ni governor na kailangan doon ang mga pagawaing bayan, ay tumutulong po ang ating mahal na gobernador. Engineer, palakpakan po natin yung ating governor at yung mga staff niya na maganda yung programa sa probinsya po ng Batangas. Pero itanong ko lang, engineer, baka ibigay yung microphone sa aking mga kasamahan. Sa tingin mo, ano ang naging dalang? Bakit yun ang naging laman ng mensahe po ni Governor Vilma Santos nung siya po ay maging panauwing pandangal doon po sa induction ng bagong set of officers ng PAIS, na kayong mga engineers na sasagawa ng nag-undertake ng proyekto sa probinsya ng Batangas ay ayusin natin yung implementation ng mga proyekto natin. Sa tingin mo, ano ang dahilan doon? And then, ano ang naging epekto noon sa inyong opisina, and at the same time, doon sa mga contractors natin, meron bang mga activities na pinag-undertake ang inyong opisina para ma-implement natin o bigyan natin ng substansya yung kautusan po ng ating gobernador? Sa totoo lamang po, talagang meron po namang mga ilang infrastructure na nung nagbisita si Gob, ay nagkameron po siya ng mga, napansin po niya na may mga cracks yung ating mga walls. Kaya agad ako pinatawag at ang sabi po niya, hindi ko sasabihin ito pagka ako ay dumating na yung kaarawan ng induction nyo. Dahil gusto ko na talagang ang Batangas ang siyang maging standard pagdating sa mga iba pang bayan, iba pang probinsya. Kaya nung sinabi ni Gob yun, nagpatawag kagad ako ng pagpupulong, minitin ko yung aking mga staff na talagang bago kung ano man ang i-implement na, magkameron muna ng inspection o kaya coordination sa contractor bago magkameron ng pouring, dahil ang ating governor ay talaga namang gusto niyang maibigay ang nararapat sa bayan. Kaya yung mga contractor po na merong correctable findings ay amin pong ipinatawag, at kasama na rin po yung mga contractor na talaga namang maganda ang kanilang ginagawa, na kung sakaling dumating ulit ang pagkakataon na may mapansin ulit ang ating mahal na governor, ay pagpapasensyahan nyo kami dahil i-blacklist namin kayo. At ang isa pa, maganda naman ang profit diyan, ibigay na natin ang para sa mamamayan. Huwag na tayong magpalusot, huwag tayong gumawa ng mga bagay na ikasisira ng ating proyekto at ikasisira din ng inyong construction firm. At kung ano lang yung oras na itinalaga natin, doon lang kayo magawa, at kung kailangan nyo mag-overtime, mag-submit kayo sa amin ng request letter para meron din kaming tao na tatanod doon. Ay alam nyo man po ang ibang kontraktor natin, hanggat makakatipid ay magtitipid, pero talagang tahas ang sinasabi ng ating mahal na gobernador na hindi na pwede yon. Ibigay ang para sa bayan at ibibigay din naman ang para sa inyo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po. Engineer Ronquillo, welcome dito sa APA Batangas. Teka muna, bago nga pala makalimutan, binabati ko nga pala si Tita Aids Makala. Baka makalimutan ko, gustong magpabati. Tita Aids, binabati ko na kayo. Okay. Okay. Engineer, mukhang nakalimutan mo banggitin lang ang mga nakikita natin dito sa mataas na kahoy. Siyempre, na-promote natin ang San Juan at saka yung mga ibang bayan. Okay. Meron din po kaming sa mataas na kahoy na magagandang puntahan. Okay? Baka naman tayo makalimot. Okay. Tungkol nga pala sa mga ospital, ako may katanungan kay engineer, dahil nabanggit yan na yung tungkol sa heart, AIDS. Okay, health. Ilan nga bang hospital, district hospital ang inyong ipinagagawa at naipagawa at ipagagawa pa? Ako'y talagang humahanga dahil
ako'y dating kontraktor, which is alam naman ninyo, kontraktor din ako diyan sa provincial dati. Ibang-iba talaga ang palakad ng ating gobernador na Vilma Santos. Talagang in-straight niya talaga ang pangungontrata dito sa probinsya natin. Tungkol dito sa hospital, mabalik tayo. Ilang hospital, ilang district hospital, at may mga gagawin pa. Ito po ba ay kumpleto talaga? At ang lalong-lalo na dito sa Lipa, sa Granha. Napansin ko, ako galing kahapon sa Granha. Nakita ko, napakaganda ng mga ipinagagawa doon. Lumaki na at may ginagawa pa sa likod. Yun po ba ay kumpleto talaga na magkikater dito sa mga Lipeños at sa mga karatig bayan na nasasakupan nitong regional hospital na ito? At kumpleto po ba ang ating mga doktor, mga consultants? Ito po ba ay makikater din ang ating mga pangangailangan diyan? Tayo po ay meron po tayong 12 hospital, at ang Lemery po, ito po yung tinatawag nating provincial hospital, at yung po namang ito ayun po yung mga district hospitals, at yung po namang natitira ay parang mga municipal parang municipal district, municipal hospital, hindi po district. Pero atin pong pina-upgrade na rin po ni Governor yon para makater po ang iba pang mga mamamayan, hindi lamang po ng nasabing munisipyo. Kung mapapansin nyo po dito sa Lipa City District Hospital, ito po ay dati ay 100 bed capacity lamang, at ngayon po ay in-upgrade na ng 150. At ang nakakatuwa po dito, kung sino pong politiko ang gustong tumulong, welcome po kay Governor. At ang ating pong kagalang-galang na Congressman Dong Mendoza ay tumulong din dito sa hospital na ito. Naglagay din po siya ng hindi ko lang matansya kung 10 o 20 bed capacity na additional building ang kanya pong tinayo doon. Ang layunin po ng ating Governor, itong mga sinasabing district hospital na ito ay parang maging center of excellence. Halimbawa, Lipa City District Hospital, siya ay center for excellence pagdating sa mga dialysis. Yung isa naman pong district hospital, halimbawa San Jose, ay sa pagpapaanak. Kaya yun po ang ginagawa ng paraan. At kung mapapansin nyo po, sa tulong po ni Senator Ralph G. Recto, ay minimiting po niya ang mga iba't ibang sekretary ng ating bansa, katulad si Secretary Ona ng Health. At nagtutulungan po, meron po kaming tinatawag na partnership kung paano makakatulong ang Department of Health sa ating lalawigan. At kasama po dyan yung mga capitation fund, ayun sa mga PhilHealth, para makatulong. At hindi lamang po yan, meron din kaming tinatawag na private-public partnership. Katulad po yung ating mga nasa ibang bansa na gustong tumulong, meron silang gustong ibigay na mga alam nyo naman po sa ibang bansa, 2 taon pa lang nagagamit, ayaw na nilang gamitin. Dito po sa atin, welcome na welcome yon. At ganun din po sa ating mayor, kay Mayor Menard Sabili, nakikipagtulungan din po ang ating governor na kung maaari magbigay sila noong tawag dito, parang halimbawa health card, na pagka ginamit doon sa district hospital, ang coverage po noon halimbawa ay 20,000. Kaya maluwag na maluwag po na makiter yan. At pagdating nyo naman po doon sa ating mga sinasabing doktor, talaga po namang ang ating pong governor ay patuloy pa rin. Bagamat meron ng magagaling na mga serohano, ay patuloy pa rin po ang ating pagkuha ng mga doktor. At kung sino man po ang gusto mag-apply, ay pumunta lamang po kayo kay governor, at yun po ay ini-interview at binabalidate kung talaga po siya ay kwalipikado sa nasabing posisyon. At kung mapapansin nyo po, noong pong hindi pa nakaupo si Governor, talagang mahihiya kayong pumunta dyan sa mga hospital na yan. Meron po kaming slide presentation ng before, after at during. Talagang hindi naman po sa pagmamayabang,
ay pagka nakita nyo yung dating anyo, yung dating itsura ng hospital na yan, ay talagang pan-tricycle lamang at mga pangkariton ang pupunta dyan. Ang nakakatuwa po ngayon, pati po mga magagandang sasakyan ay dyan na rin nagpapakonfine at ang kanilang katwiran, ay naibibigay din naman ng district hospital. Ang sa private, mura pa ang bayad, ganon din naman ang pagkain, ganon din naman ang doktor, saan pa kayo pupunta? Siyempre, pagka sinabi nating district hospital, ayun ay para sa buong mamamayan ng probinsya ng Batangas, hindi po namimili. Kaya kahit po may kaya, ay tinatanggap na rin po doon dahil meron po tayong tinatawag na mga private ward para makater din po yung mga middle income earners natin. Talagang nakakahawa yung enthusiasm ng ating governor sa pamamahala. Kitang-kita mo naman ang ating provincial engineer ay sinsiya ni Gobernadora kapag naglahad ng kanyang mga programa, ha? Ngayon, masarap pag-usapan yung healthcare, yung sa ibang forum siguro ay pwede nating balikan ang healthcare. Na dapat ibig kong ibalik sa function ng ating Provincial Engineering Office ang ating katanungan. Ano po ba ang pagkakaiba o pagkakaugnay-ugnay naman ng Department of Public Works activities and programs at saka ito namang inyong opisina ng Provincial Engineering Office? Napakaganda ho ng katanungan yan. Ang kauna-unahan pong ginawa ng ating governor ay ipinatawag po niya yung 4 na district engineer ng iba't ibang DPWH District Engineering Office. Kasi ang nagiging problema, alam nyo naman po itong ating mga kapitan, mga mayors, vice mayors at saka yung pang mga konsyal, magsasabit ng resolusyon kay congressman, magsasabit ng resolusyon kay senator, kung kani-kaninong senator, magsasabit ng resolusyon kung kani-kaninong secretary, tapos magsasabit pa rin kay governor. Ngayon pagka dadating na yung implementation, nagkakameron ng overlapping. Kaya ngayon ang naging pagpupulong, basta DPWH concern, national roads, ay automatic DPWH na yan. At pagka meron namang mga resolusyon na pang barangay o pang munisipyo, ay magko-coordinate muna sa aming tanggapan o kaya kay governor. Nasa ganun, hindi magkameron ng overlapping. Katulad po niyan, nagpapakongreto po kami ng mga maraming provincial roads ngayon. May request din po ang ating mga barangay captains o mga municipal mayors sa ibang senador, ay may darating din pong pondo. Ay mabilis po kami magpa-implement. Kaya po nung nagsusukat na ang ang tauhan ng district engineers, ay wala po silang paglalagyan dahil nauna na po kami ng pagpapagawa. Doon po nagkakameron ng pagtatagal dahil i-realign pa ulit. Kaya dapat po talaga maganda ang ugnayan ng ating DPWH at saka ng ating provincial government. At kung mapapansin niyo po naman, ang DPWH ay under po yan ng ating mga congressman. At bago po sila magpa-implement o magkameron ng mga feasibility study ng isang proyekto, magko-coordinate po yan sa ating mga congressman. Kaya ang ginawa po ng ating governor ay hiniling niya kay Senator Ralph G. Recto na magkameron ng monthly meeting yung ating 4 na congressman at yung 3 pang party list na congressman, yung pong sa AGAP, yung pong sa OneCare at yung pong sa kay Abi ba yung kay Magsaysay. At nakakatuwa nga po at sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkameron sila ng pagpupulong sa Rockwell at ang sinabi ng ating mahal na senador ay kalimutan na muna natin ang politika, ang ating asikasuhin ay ang kaunlaran ng ating Batangas. Magsama-sama tayo at marami pa tayong dapat gawin, marami pa tayong dapat tulungan na sa ganon ay manguna muli ang probinsya ng Batangas sa buong Pilipinas. Ano nga po ba ang pagkakaiba ng ng mga public highways ng national roads at saka ng mga provincial roads? Ganito po 'yon. Ito pong nung pong magkameron ng decentralization, ito pong provincial road na pinagsubmit po ang Provincial Engineering Office sa
DPWH Central para malaman talaga kung ganong kahaba ang ating mga provincial roads. Alam nyo naman po nung una, yung history nung dating Sanoy Libiste, yung ating governor, basta sinabing binuksan ng probinsya ng Batangas, ay ito agad ay sasabing provincial roads. So may yung mga maunlad-unlad na nung bayan, hindi makapagbigay ng malaki-laking road right of way, kaya 4 meters lang ang binibigay. Pero ngayon, merong mga 10 meters, merong 15 meters, kaya kung mapapansin nyo po, yung ibang provincial roads, napakaluwang. So, meron po kaming tinatawag na road identification name ng bawat karsada, at yun po yung sinabit namin sa DPWH. Yung po na mga DPWH ay meron din po silang isinabit naman sa amin na ito ang sinasabi nilang national roads. Kaya kung mapapansin nyo po sa mga tourism map o kaya sa mapa ng Pilipinas, may makikita kayong red line, ayun po ay sinasabing national road. At yun po naman mga may primary at secondary, at yun naman kulay itim o kaya naman kulay asul, yun po ay provincial roads. At pagka yan po namang city, ay ang isa pong munisipyo ay naging city, katulad ng Tanawan, yung pong aming provincial roads ay automatic na ibinibigay na sa city, at yun naman po ay tatawaging mga city roads. At yan po namang sa city na may mga barangay road, ay di barangay roads pa rin po ang tawag. Ngayon po, pagka yan pong mga provincial roads na yan ay nagiging busy road na, ay ikino-convert namin po yan sa 8 inches ang kapal. Kasi kung mapapansin nyo, nung nasira ang Bridge of Promise, ay doon po nagdaanan sa Taysan Dagatan Rosario Road na ang thickness naman po no isa-isa, talaga naman pong nagiba. So additional na naman po yun na funding para maitama natin sa standard. At kung mapapansin nyo po, itong ating ibang mga congressman ay nagre-request kami na pagka naman talaga pwedeng i-convert na sa national road, pinako-convert po namin nang sa ganun po naman ang mamahalanan nito ay national government. Natutuwa ako sa binabalita mong pag-uugnayan ng Department of Public Works at saka ng inyong probinsya at sa inisyatibo ng ating provincial governor, sapagkat yan din ang aking ibinoses dito sa meeting sa regional office ng Department of Public Works nung magkaroon sila ng itong huling public consultation regarding sa kanilang annual budget for 2012. So ang naging mungkahi ko doon ay ang Department of Public Works kasama yung ibang mga agency na may kaugnayan sa infrastructure for next year, for the budget 2012, ay magkaroon ng ugnayan on the provincial level para ang lahat ng infrastruktura ay makasynchronize ang ma-define ang kanilang responsibilidad. At yun pala, hanggang sa ngayon ay medyo kinakailangan pa yung dagdag na konbensyon. Sapagkat ang ating national government ay mayroong mga inisyatibo para doon sa mga major roads na magko-connect ng mga mahahalagang infrastruktura para sa development ng ating makakaapekto sa region at sa ating national economy. Now, dito sa inyo pong function sa Provincial Engineering Office, napakarami kayong mga ipinagagawa at saka ipinaparepair. Ang isang napapansin po natin sa ngayon, sa dami ng ating mga kalsada ay marami tayong napupuntang mga kanto-kanto na hindi naman natin alam kung saan ang punta. Kaya ang tawag nga diyan ni Atty. Paul Macalintal ay road to nowhere. So, ito po ba ay mayroon kayong ngayong inisyatibo para ang lahat ng ating mga kantuhan ay magkaroon ng makumpleto yung mga signages para yung buong Batangas ay ma-highlight natin na ito ay isang tourism hub, isang tourism destination area na nakikita yung mga papunta sa kanya-kanyang lugar. Na para sa amin po ay napakahalaga ang mga signages na sa ngayon ay ma-i-implement. Napakaganda po ng inyong katanungan yan, Manager Tingandal. Sa totoo lamang po, talagang ang DPWH patuloy po ang paglalagay ng mga directional signs na yan. At pagdating naman po dito sa mga munisipyo, ay meron po kaming regular din pagpupulong ng League of Municipal Mayors ng Batangas
Ay, yan po ay tinalakay na rin doon. Siyempre, meron po silang mga gusto-gustong design. Eh, hindi ko lang po alam kung ano na po ang development. So, magkakameron po ulit ng monthly meeting. Eh, akin pong tatalakayin yan na magkameron na agad po ng directional signs. Dahil yung pong paglalagay po ng directional signs na yon ay inako na po ng iba't ibang munisipyo. Pero kung sakali naman pong kinakailangan ng tulong ng probinsya, edi kami tutulong din po. Salamat daw, Engineer. Mayroon tayong standard na international convention ng mga signages. Tama po yun. Kaso nga lang po, itong ating mga mayors, may kanya-kanyang kulay na sinasagisag. Parang kung saan ay nagpapuyon o nagpapungsoy, ay yung kulay na yun daw ang maganda. Kaya kung mapapasin nyo, dito sa Lipa may orange, may blue, doon naman sa iba may dilaw, may berde, may pink. Ay ayun po ay napakagandang pag-usapan doon na kung maaari ay uniform na. At ang isa pa nga po doon, bukod sa dapat ay merong standard, ay hindi rin maiwasan yung ibang mayors natin na ang kanilang mukha ay nakalagay din doon sa directional signs. Salamat daw, Engineer Dodong. Salamat daw, Engineer, sabi ni Engineer Andal. Magandang umaga po sa inyo lahat, aking mga kasamahan dito at mga bisita. Wala po ako noong nakaraang Sunday dahil na sinamahan ko po ang aking anak sa pag-examine sa Realtor Board at nakapasa naman po. At binabati ko po ang aking anak na si April Amparo na nakapasa sa Realty Board noong nakaraang Sunday. Ang aking pong katanungan ay sumasako po dito sa ako po sana ay engineer din pero sa kasamang palad hindi po nakatapos. Ay itong aking pong katanungan ay sumasakop din po sa engineering concept kasi bago-bago lang po ito naganap na tsunami o lindol dito sa Japan ay ang paggalaw po siguro ng lupa ay may konsepto sa engineering dahil malapit na naman po ang summer ay ang ating mga baybayin dagat dito sa Batangas ay meron po bang kahandaan para tumugon doon sa mga mangyayari kasi parang ang pagkakaalam ko pagka gumalaw ang isang portion na malapit sa Pilipinas ay maaaring gumalaw din ang parte ng ating archipelago at sa kadahilan ng iyon ay maaaring magdulot ng sakuna. Gaano po ba kaligtas ang ating mga baybayin at saka ito pong mga nagdaang counting mga lindol dito sa ating Batangas area ay wala po ba na apektuhan mga karsada o mga infrastructure na nakatayo, Engineer? Marami pong salamat. Sa totoo lang po, meron po tayong tinatawag na DQRP, yung Disaster Quick Response Program, na talaga naman po ito ay nagmi-meeting. At hindi lamang po dahil dyan sa tsunami yan at saka yung paglindol sa Japan. Kung mapapansin nyo po nung nag-aalbo-alboruto itong ating Taal volcano, ay ang limit po ng ating pag-meeting dyan at meron po tayong tinatawag na Provincial Risk Reduction Management Team na kung saan po iba't ibang ahensya ang nagsama-sama dito maging lokal at nasyonal. Kasama rin po ang ating Armed Forces at ang ating PNP at pati po yung sa Office of Civil Defense. At ito pong si Director Solidum ba yung pumalit kay Punong Bayan ay nagpunta pa po dito at kasama po ang ating Senatorial Director pati po ang inyong lingkod at kami po ay sumakay ng UE helicopter at kami umikot sa probinsya ng Batangas at tinitingnan nga yung mga
may mga yung prone areas para diyan. Pagdating po sa dagat, ang amin pong nakikitang may problema, ito pong ilang baybayin ng Batangas City na talaga pong maraming squatters, na napakahirap po ang kung paano susolusyonan yan, dahil sa ngayon po wala po silang mai-offer na mga relocation areas. At kung mapapansin nyo po, ito pong ating tanyag na beach dati, yung Matabungkay, nakakatamad na rin yung puntahan ngayon dahil ito pong mismong baybayin ay tinirhan na ng squatters. Nahingi naman po ng tulong sa atin ng municipal mayor na sila ang probinsya ang mag-implement at mag-dismantle noong mga squatters na yon. Sa totoo lamang po, ang aming sabi ay jurisdiction nyo yan dahil mismong ang munisipyo ang nakakasakop niyan. Kung hindi nyo pangungunahan, di tayo mag-joint effort. Ayaw naman nila pumayag dahil alam nyo na, politika. Ang gusto ang probinsya ang mag-initiate. Sabi ko, napakahirap po niyan. Mas maganda ho ay tayo tulong-tulong. So ngayon ho, pagdating po dyan sa mga tsunacho namin yan, sinasabi po naman nila na safe ang Batangas dahil meron po tayong tinatawag na mga natural breakwaters. At ito po yung Isla Verde, Isla ng Tingloy, at saka ho Isla ng Mindoro, tsaka Lubang, na bago ho dumating ang mga malalaking waves na yan, ay meron na pong sasanggak agad. Hindi po katulad ng sa Manila Bay na dire-diretso agad. Kaya naglalagay po sila ng mga malalaking breakwaters para yung kanilang mga barko pagka tagbagyo ay hindi masalanta. So balik po tayo dun sa sinasabing mga kahandaan. Talaga pong laging naghahanda. Ang mabigat nga lamang po ay yung pa rin sinasabi nating mga high-tech na equipment ay wala pa rin po ang Batangas. Pero kahit po sabihin natin ang Japan na talagang number 1 sa pagiging high technology, ay hindi rin po sila nakaligtas doon. Ang kagalingan naman po dito sa atin sa Batangas, in-identify po nila na wala naman po talaga tayo doon sa sinasabing West Valley Fault Line, na talaga namang sinasabi ng mga eksperto namin, mga eksperto na civil engineers at architects, na huwag patatayuan ng mga istruktura. Siyempre, income ho yan, negosyo, gusto nilang kumita, kaya talagang kahit po bawal ay pinatayuan nila. Napakaswerte po natin na wala pong fault line na malaki dito sa Batangas. Thank you, Engineer. Ang isa pang katanungan ko ay may mga meetings pala kayo sa inyong disaster. Baka pwede nating palaganapin ay drill. Kasi ang drill ang isang pangunahing konsepto na nakatulong sa Japan kasi lagi silang may earthquake drill. Kaya dapat siguro ang mga drill ang ating palaganapin. Napakaganda po na inyong sinabi niyan. Sa totoo lamang po, nagkameron po kami ng earthquake drill mga last week lamang po, at katulong din po namin dito ang mga taga Office of the Civil Defense, at itinuro doon kung ano yung mga dapat munang gawin kung sakaling dumating nga itong mga panahong ito. At nakakatuwa nga naman na ang sabi, hindi lamang kung kailan nagkakameron na ng mga paglindol at tsunami sa ibang bansa saka mag-earthquake drill. Dapat ay panatilihin o palaging merong ganitong mga earthquake drill. At isinama na po ito sa programa ng Kapitolyo na palagi ang magkameron ng earthquake drill at saka ho yung fire drill. Kasama rin po namin yung provincial fire marshal na si Colonel Ireneo Palikpik. Magandang gabi po at sa mga manonood at sa ating bisita kay Engineer Ronquillo. Nabanggit na po kanina tungkol po sa karsada, provincial road, yung mga pumuputok. Sumaglit po sa isip ko na siyang naging dahilan po ng malaking waste para sa ating pamahalaan na tuwing pong gagawa ng karsada
at nagkakaroon ng diferensya katulad ng pamumutok ng karsada, ay napakalaki yung waste yan sa dahilan na tuwing pong tag-ulan, lalo na itong ating mga provincial road, marami hong dumarating ng mga truck na, lalo na yung mga overloading, pumuputok po. At ito po naman nire-repair, nire-repair ito ng mga, ewan ko kung sa probinsya ang nagre-repair dyan, o yung kontratista mismo. Dahil supposed to be, pag may mga contract, parang may tinatawag ding warranty yan na may mga certain period na pag yan pumutok ay kailangan trabahuhin mo. Pero ang masama nito, oras na yan pumutok, magkakaroon ngayon ng traffic. Magkakaroon ng traffic sa kalsada So, waste na naman yan. At the same time, hindi nasusunod yung tamang kontrato o kondisyon doon sa paggagawa ng kalsada. So, dalawang bagay ang nangyayari dyan. Hindi nasusunod yung kontrato, ikalawa, lalong malaking gastos para sa ating pamahalaan. Kaya, sa panahon po ni Governor Vilma, ito po ba'y na-improve na natin? At ikalawa pong tanong, halimbawa po ako isang kontratista na gusto kong pumasok sa hanap buhay na ito. Paano ho kaya para ma-accredit naman sa probinsya at para magkaroon po naman ng tinatawag na transparency, nagkakaroon ng tamang bidding at nasusunod yung tamang gusto ng ating Governor Vilma na maganda ang ating karsada, makatipid tayo. Ano po kaya ang magandang programa ng ating probinsya ngayon? Napakaganda po ng inyong mga katanungan yan. Pumunta muna po tayo doon sa sinasabing reblocking. Yun po ang kanilang term doon, remove and replace. Kasi po talagang minsan hindi maiwasan na may mga overloaded na vehicles na dumadaan. So napakaganda po ng ginawa ngayon ni Secretary Singson na nagkameron po sila ng mga portable weighing scale, at pagka dumaan po kayo dun sa National Road na yon at kayo po ay nag-overload, talagang may kaukulang pena kayo, may kaukulang mga penalties. At talaga naman po ang design ng Japan na ginagamit din po ng United States of America ay ang ating pong mga sinasabing dump trucks ay dapat talaga lamang po nasa mga 14 to 15 cubic meter ang karga. Ang nakakatuwa nga lamang po at nakakapagtaka, pagdating dito sa Pilipinas, yung pong kanilang tinatawag na sidings, na alam naman natin na ang taas lamang ay 3 feet, ay nagiging 6 feet o mas sobra pa doon. So ngayon, nung nagpa-implement na ang DPWH ng portable weighing scale, gumamit na ng portable weighing scale para sa mga overloading trucks, nagrereklamo naman po ang mga truckers dahil lugi po sila. So, yun po ang dapat tingnan ng ating mga mambabatas para ma-correct yung sistema. So, pagka nga po nagiba ang karsada, tatanggalin yan, magkokos ng traffic, magkokos ng delay. Parang ito po ay prevention na lamang. Yung nga sinasabi, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Pero karsada po ito. Kailangang total removal ng buong existing pavement yan. Kasi kung mapapansin nyo po, itong South Luzon Expressway, ang dami na lang lagi ng reblocking, tatanggalin ang karsada. Pero noong binago na po ulit nila yung design, ay mapapansin nyo po, ang ganda ng daanan at napakiganhawa na. Pero nagkakameron pa rin po ng mga minor defects. So talagang may problema yung dumadaan at yung ating ginagawang karsada. Yan po ang napaka masalimuot na pangyayari na kailangang masolusyonan ng ating mambabatas. Pagdating naman po dun sa sinasabi nyo para makapasok sa probinsya, meron po kaming tinatawag doon na Bids and Awards Committee Office. At lahat po ng contractors na gusto magpa-accredit doon ay magdadala po ng kanilang company profile. At meron po kaming checklist of requirements doon na yun po ay inyong ikokompleto lahat. Pero lagi pong advantage
na kayo talaga ay kontraktor na mismong taga-probinsya. At ang isa pa po ay nire-require namin na talaga naman po kayo mayroong lehitimong opisina at meron kayong mayor's permit na manggagaling kung saan mang munisipyo o city ng probinsya. At ito po i-evaluate namin dahil kung mapapansin nyo po sa balita noon na talagang pagkakilala ng isang mayor ay madaling nagagawa ng mga dokumento. Hindi naman noon sa Batangas ang sinasabi ko. Doon sa ibang lalawigan. At meron po itong mga sinasabing mga fly-by-night na contractors. Kaya po ang ating gobernador talagang napakahigpit ngayon na pagka sa kanyang pagbibisita at talagang nakita niya at sa amin ding pag-inspeksyon ay may nakita kaming ganyan na ang tawag niya kasi barubal ang trabaho, ipapakita namin kay gobernador. Pagka kokolekta ka na, mismong si gobernador ang nagbibigay ng tseke. Kaya talagang wala kang lusot ay dahil sabi nga ni gobernador. Ngayon meron siyang may mga pangyayari katulad ni, hindi ko na lang sasabihin. At sabi niya, ikaw ay sa lipa pa lamang ay kakilala ko na. Ikaw ay mahal ko. Pero nag-usap tayo na pagka balubal ang ginawa mong trabaho ay pagpapasensyahan mo ko, hindi ka makakakuha. 3 po yung tagalipa na talagang hindi nakakuha ngayon ng project. Ay hindi nakikiusap naman kay Governor na mapa-accredit ulit at babawi sila sa susunod na hindi na nila naayusin na nila ang trabaho na sila ay magiging satisfied na doon sa dapat nakita na kanilang kitain. Magandang gabi po, Engineer Ronquillo. Ako po. Okay, okay, maraming salamat. Ako po si Captain Yoda, ako po yung Deputy Group Commander ng 740 ng Philippine Air Force po. Dito po sa Batangas, magsasampung taon na po kami dito sa Batangas. Sa ngayon po, ang Philippine Air Force, ang kasundaluhan po natin ay nakatutok ngayon sa peace and development dito sa mga rural barangays at iisa lang yung mga sinisigaw ng ating mga taga-barangay, yung farm to market road. Especially sa mga barangay ng San Juan, sa mga kabundukan doon sa barangay Sitio Calabasahan, Sitio Makitib, sa barangay Malinaw. Dati ko pong area na kung saan nilalakad ko po dati yon, nakikita ko hindi lingid sa kalaman na lahat na talagang maging mahirap yung mga tao kasi yung mga kailang mga produkto hindi maibaba. Kahit napakaganda yung mga produkto nila, hindi mababa kasi magbabayad sila ng mahal. So, hindi mo mapapaunlad yung taga-barangay doon sa mga tao na mga nakatira doon. So, sa tulong naman ng ating butihing mayor na si Mayor Manalo ng San Juan, Batangas, katulong ng engineering ng Armed Forces, meron ngayon binubutas na daan ngayon mula sa San Juan, Batangas, papunta doon sa mga liblib na barangay, yung sa Calabasan at sa Makitib. Ang katanungan ko po ay, alam ko po naman po ay nakaprograma na rin po sa provincial din yata na lulusutan itong daan na to papuntang Rosario. So, ang katanungan ko po, kailan po natin masimulan o matatapos itong programa nito para naging magkaroon ng pag-asa ating mga taga-barangay na talagang ito sa 5 taon mangyayari ito at magkakaroon sila ng lakas ng loob na mag-venture na sa agriculture kasi alam nila tutulungan sila ng ating probinsya. Salamat. Napakaganda po ng sinabi nyo yan. Sa totoo lamang po, Major. Captain. Dito lagi na talaga po kami ay ang aming pong direksyon talaga ngayon ay maipakongkreto muna lahat ang provincial roads. So nag-provide po kami ng mga equipment support
dyan sa mga nasabing lugar na yan. At pwede po niyong itanong kay Mayor Rudy Manalo na yung pong ginagamit nilang ibang equipment ay galing po sa probinsya yan. At sabi ko nga kay Mayor Rudy Manalo, aba Mayor, ay ikaw kayo magme-mayor din ng Rosario dahil yung pinabubutas mong karsada ay abot na ng Rosario ay lampas na dyan ang Kalabasan at Makuitib. Ay dito namang mayor ng Rosario ay nagre-reklamo naman sa akin bakit hindi daw niya alam na binubutas na yung nasasakupan niya. Ay sabi ko, aba, ang alam ko po ay ang pinabubutas lang ni Mayor Rudy Manalo ay ang San Juan. Ay hindi ko alam po na pati pala yung inyong lugar ay pinagagawa na rin ng karsada. So sa ngayon po talaga, ang maitutulong lang namin ay magpadala ng mga road graders, bulldozer dyan sa mga nasabing lugar na yan. Dahil meron pa po kaming assignment na dapat namin bunuin. Kaya po kami nagpapasalamat na rin at meron po kaming senatorial director na yung kanya pong pondo ay itutulong po dito. So ang naging usapan po ni Governor at ng kanyang may bahay, yun ang kanyang sabi, ako na ang bahala sa provincial roads at tulungan mo naman kami para sa mga farm to market roads. At ayun nga po ang naging ugnayan, kaya magmi-meeting lamang daw po ulit at tatapusin lang itong mga nangyayari dito sa Senado at yung pong sinasabi niyang pondo ay i-release po sa probinsya o kaya naman po sa DPWH. Isang magandang umaga po sa inyo, Engineer. Nabanggit niyo po kanina, Engineer, na yung pagkasira ho ng Bridge of Promise, ang dinadaanan po ay, ang naging alternate route ho ng mga sasakyan natin is dito sa may Taysan Dagatan po. Which is, yan din po yung daanan ng papuntang Lubo na kung saan marami pong dayuhang dumadayo sa Lubo, lalo na sa pag ganitong okasyon, summer, naliligo sa bayan ng Lubo. Ngayon po, tatanong ko lang po, napasama din po ba yung dagatan na yun, yung dagatan na daanan na yun, kasi napakalubak din po yun talaga. Tatanong ko lang kung may programa kayo doon. Maraming salamat at magandang gabi. Sa totoo lamang po, 3 kilometro yung rough road na yan. Ang tawag po sa karsadang yan ay Taysan, Dagatan, Santo Niño, Mataas na Lupa Road. So si Governor po ay nagpa-release ngayon at kung mapapansin nyo, ongoing po ang ang concreting dyan. At yung pong 3 kilometrong iyon, hopefully, ay baka matapos po kagad yan dahil kabibiding lamang po niyan noong February 18 at ang report po sa akin ng aking project engineer ay nagpoporma na at anytime next week ay magkakameron ng concrete pouring dyan. Magandang gabi po sa lahat ng manonood ng APAP Batangas at congratulations po sa batch 2011 ng BSU nagagraduate bukas. Magandang umaga po magandang gabi din po sa provincial engineer ng aming probinsya. Engineer, ang sasabihin ko lang po sana hindi naman po lingid sa inyo na may project sa ating barangay Sariles na daycare center ang ating mahal na gobernadora. Tatanong ko lang po yung po pag natapos pwede pag kaming humiling ng ilalagay. Alam niyo naman po si Governor, basta yan ay nag-commit, talagang ginagawa niya ng paraan. At ang sabi niya lagi po niya sa amin, pagka ako'y napapunta sa isang speaking engagement o sa isang barangay, ay handa ang inyong ballpen at ang inyong papel. Dahil pag ako'y nag-commit, umulat umaraw, mangyayari at dadating yan. Maraming salamat po. Ako po si Erlinda. Ang akin naman po, ay tatanong ko lang po, meron po kasi tayong mga buildings, mga public na mga pinapagawang buildings na kagaya po nung old na LPC. Parang ngayon, di ba po, nalipat na po dun sa Dagatan, yung bagong KLL. So ano po bang gagawin na po dun? Parang yun po ba ay mapapabayaan na lang na gano'n na lang po siya? Or meron pong mga plans na parang ililipat din yung ibang mga department po or office, parang gano'n po? Maganda po yung inyong nakita yan. Ganito po, bibigyan ko lang kayo ng isa pang senaryo. Kasi po nung gagawin na yung Ayala, yung widening ng Ayala,
nagtanong po sa akin yung district engineer at saka yung isa pong malapit na staff ni Congressman Dong Mendoza. Anong masasabi ni Governor at ni Senator dahil sila ang naging ang nanguna para dyan sa flagship project na yan. Dahil kung mapapansin nyo po noon, reklamo na reklamo ang mga tricycle drivers at na-aksidente raw dyan sa Ayala. Kaya ang sabi ni Senator noon, ay siya, gagawa natin ng tricycle lane para doon kayo dadaan at nang hindi na kayo makasagabal doon sa fast lane na tinatawag. Pero dumating nga itong ibang administrasyon at meron silang ibang pananaw. Kaya nagtanong sila sa akin kung ano raw masasabi ni Governor at saka ni Senator. Ang sabi ko sa kanila, ito ang sabi ng ating mahal na Gobernador at Senador. Sila ngayon ang namumuno dyan, sila ang pinagtiwalaan ng bayan, mas alam nila kung ano ang ikagagaling ng ating pamayanan. So sa ngayon po, ay mahirap pong magkomento dahil po ang mismong may responsibilidad o ang meron mismong karapatan para malaman o kung ano ang gagawin sa nasabing gusali ay ang ating pong Mayor Menard Sabili. So kung kami ang tatanungin, marami kaming programa pero premature sa amin magsabi niyan o hindi siguro ika nga we are not in a liberty to say that kasi sila po ang namamahala ngayon. Mas maganda po sa kanila natin itanong yan. Sir, good evening po. Ang concern ko po ay about sa mga public schools. Marami po kasi tayong public schools na hindi na po kayang i-occupy yung mga estudyante, lalo na po ngayon, dumadami na po yung mga nag-e-enroll. Ano pong mga ginagawa niyong solusyon about po sa ganun? Sa ganito po kasi, ito pong may ugnayan po lagi ang Provincial Engineering Office, ang DepEd sa pamamagitan ni Ma'am Emma Bautista at saka ang ating mahal na gobernador. Sila po ay nagsasubmit ng status ng eskwelahan at ito po ay nilalagyan nila ng color coding. Pag meron sinasabing red, blue. Pagka po red, talagang immediate na kailangan mapatayuan ng classroom dahil ang kanila pong sinasabing student classroom ratio ay lampas na doon sa standard natin, sinasabi nating 45:1 classroom. So doon po ina-evaluate namin yon sa aming sinasabing local school board at yun po ang binibigyan ng pansin. Pagdating naman po sa sinasabi natin kulang ang espasyo, kulang ang lugar, doon po dumadating yung partnership ng ating mayor, ng ating PTCA at ng ating gobernador para po tayo maka-acquire ng sinasabing additional lot para yung kakulangan na espasyo na dapat malagyan ng school building ay matuunan ng pansin. Kaso lamang po ang napakalungkot, ang karamihang nangangailangan ng school buildings ay ang mga city, Lipa City, Tanawan City, Batangas City. Hindi naman po sila nagbibigay ng real property tax sa probinsya at solong-solo nila ang kita. Pero bagamat ganun po, ay tumutulong pa rin po kami ng pailan-ilan dahil ang aming nga pong paniwala ay malaki ang pondo ng mga syudad pagdating sa Special Education Fund, marapat lamang na sila ay sila muna ang gumawa. At ang isa pa po, nagkameron din kami dati ng kasunduan na pagka po may mga repair and rehabilitation ng school building ay amin pong ipinapaubaya na ito sa ating mga congressman dahil po karamihan ng tulong na binibigay ng ating national government ay puro sa repair and rehab. Amin na lamang po ang construction ng mga school buildings. At sa ngayon po, meron po kaming 17 munisipyo na palalagyan ng school buildings at ito po ay umaabot sa kulang-kulang na 100 classrooms. Malaking bagay na rin po ito, malaking impact na rin para matugunan ng pansin yung sinasabi po nating lumalaking student classroom ratio. Pero ito'y dagdag na rin po yung kaalaman. Pagdating po sa math, science, English books, 1:1 po ang ratio natin sa buong probinsya ng Batangas. Ay magandang gabi sa ating mga taga-subaybay.
Engineer, kukunin ko na po yung pagkakataon na to at ako'y may dalawang katanungan. Unang-una po ito ay nandun sa kasama ito sa mga infrastruktura. Kasi marami po tayong ginawang infrastruktura dito, mga eskwelahan, ospital, mga pamahalaang bayan. Pero ang katanungan ko po sinasama po ba natin dito yung ating sa standards? Yung napapaloob sa Republic Act 7277 sa atin pong Magna Carta for the Disabled. Kasi po may mga kababayan tayo medyo may mga kapansanan na gusto rin nilang mapuntahan o makapunta sa mga infrastruktura natin na ito. Ngunit napansin ko po na ibang infrastruktura natin ay mukhang walang standards for the disabled. Yan po yung una kong katanungan. Ang pangalawang pong katanungan tungkol naman sa ating disaster preparedness. Babalikan ko po kasi ang atensyon natin ay nakapokus sa tsunami at saka sa earthquake. Pero sinasabi po ng ating Weather Bureau na maghanda po tayo sa La Niña. Ito po yung mga malalakas na pag-ulan. Ito po ang aking katanungan ay halaw doon sa aking experience sa Undoy. Nung kami, nasa CRS pa ako, nung kami ang nagtayo ng Rescue Operation Center sa Cainta. Dito po, napag-alaman namin na dalawa pong klase ang ating mga mamamayan na nasalanta. Ito po yung mga mamayan na natural na nasalanta dahil lumalim ang tubig at ang mga nasalanta na dahil sila ay nagtayo ng infrastruktura sa hindi dapat pagtayuan. Gawa po ng katulad ng mga ilog na meron po lang panuntunan na ilang metro sa loob at labas ng mga ilog ay hindi ka pwedeng magtayo ng infrastruktura o mga bahay. Ngunit dyan po ay makita natin, lalo na sa paligid ng Taal ng Laguna de Bay, na yung mga natural na daluyan o overflow area ng mga ating lawa ay ginawa pong relocation area. Dahil sa ilang taon na po na hindi pala dumalalim ang tubig, ngunit sa pagkakataon ng Ondoy, unusual yung buhos ng tubig, doon sa natural na daluyan ay ginawa palang relocation area, kaya maraming nasalanta. Yan po yung tinatawag na lupang arenda. So dito po sa atin sa Lipa ay sa buong Batangas na inyong nasasakupan, hindi ho natin mapipigilan ang ating development. Nabibigyan pansin ho ba natin itong mga ginagawang subdivision, yung ating mga natural na daloyan ng tubig na maaring natayuan na ng infrastruktura dahil sa tagal ng panahon, ito po hindi na daloyan ng tubig. Maaari po sa La Niña at dito naman sa hindi naman po natin hinihingi, baka ganun din po ang mangyari. Yun lang po ang aking katanungan, baka sana mabigyan natin ng pansin ito habang wala pa po ang ating mga kasakuna. Marami pong salamat. Tungkol po dun sa una niyong katanungan, meron po kami diyang kasama na nasa PIO, ito pong si DJ Ronnie, na siya naman po talaga ang napaka-strong ang advocacy pagdating po dyan sa mga disability law. At sa katunayan po, talagang ginala po namin ang aming lahat na nasasakupan ng aming public buildings at meron pong mga nakitang mga ilang deficiency na kagad naman pong tinuunang pansin ng ating mahal na gobernador. Yan pong mga ramps, yan pong mga CR for the disabled. At kung mapapansin nyo po ngayon, doon po naman sa Kapitolyo, ang kulang lang po namin doon ngayon ay yung ramps, yung CR para sa mga disabled personality natin at ongoing na rin po yung construction noon. Ngayon po, meron pong ugnayan din kami sa mga municipal engineers na talagang dapat ipatupad nila yung presidential decree na yon. Nang sa ganun po naman ay ang ating mga disabled friendly na mga kababayan ay makapunta sa dapat nilang puntahan. At kung mapapansin nyo rin po, pinagbilin din ng ating mahal na gobernador na yung lahat ng aming public parking spaces na nasasakupan ng probinsya ng Batangas ay magkameron din po ng parang yung drawing na naka-wheelchair. Na para pagka alam kaagad ng ating mga kasamahan
Pagka ito ay ang paparada dito ay yung mga may kapansanan. At yan po ay mapapasin nyo sa ating provincial government na talagang ang governor natin ay #1 na nagpapatupad niyan. At ang isa pa po, doon sa inyong sinasabi na dapat talaga po may sinasabi tayong easement pagdating po dyan sa mga streams, rivers at saka lakes, na at least yung ating sinasabing salvage zone pagdating dyan sa rivers and lakes ay at least 20 meters, at pagdating naman po dun sa mga streams dito sa loob ng bayan ay at least 5 meters para ito ay maging magsilbi na daan o kaya naman ay parks and playground, o kung dumating yung panahon na kailangang maglikas ay ito ay madaanan. Pero ang nakakalungkot nga po ngayon ay na-devolve na ng HLURB ang kanilang powers para magbigay ng development permit, ay nabibigyan pa rin po ng ating mga local planners, municipal planners at city planners, o tinatawag nating City Planning and Development Office. Talaga pong dapat higpitan ito o kaya magkameron ng sanction doon sa mga magbabiolate. Kaya napakahirap po talaga ng tayo ng isang City Planning and Development Office at saka isang municipal engineers. Dahil karanasan ko rin po na pagka dumating na ang mga ninong at ninang ay kahit to kahit to salvage zone na talaga pinapakayusa pa rin. So dapat ho maging vigilant talaga ang ating mga nasa sangguniang panglungsod at saka yun ating hong mga yung ating pong mga kababayan na dapat anumang bodies of water ay dapat talagang hindi natin malagyan ng mga struktura ang nasa easement na 5 meters. Dahil pagdating po ng araw, talagang kakailanganin at kakalanganin ito, lalong-lalo na po ngayon na nagkakameron na ng global warming. Kitang-kita po natin ang epekto. Hindi na po pangkaraniwan na uulan babaha ng napakataas. Hindi po katulad noon na marami pa ang mga puno, ang snow caps hindi pa na natutunaw. Talaga pong kailangan paghandaan, at ang mga NGO kasama po si Governor talaga pong nanghihikayat ng magtanim ng maraming puno, at tama rin po yung total lagban para hindi po tayo makapagputol. So ngayon doon po sa Taal Lake, yung pong mga madidislocate doon na mga fish cages binibigyan po ng aming mahal na Governor ng mga livelihood programs para hindi po nila kaingin hindi po sila mag-uling dyan po sa tinatawag nating Taal Volcano Protected Landscape. Maraming salamat, Engineer Ronquillo. So, follow up lang po ito. Tungkol naman po dito sa ating mga road signs. Okay. Ito pong ating expressway na sinasabi, Startol, at saka napakagaganda na po at napakabibilis na ng mga parating galing sa mga iba't ibang lugar natin, kagaya ng Cavite, Manila, Metro Manila, at saka dito po sa Quezon at Laguna. Okay. Ito po, ingit sa lahat ng mga nandito sa atin, sa ating probinsya, ang mga tao na yan, palagi po nagbibiyahe dito sa atin, patungo sa atin sa Lipa, sa Batangas, sa ating mga ibang mga resort. Ang napapansin ko lamang po dito, ang standard colors of signage ng yung mga signs na kung saan sila pupunta ay iba't iba po ang kulay. Kayo po ba ay merong dapat ay standard kagaya po ng berde at puti sa mga sign na ginagamit patungo sa ganung lugar? Meron po ba? Napakaganda po na inyong katanungan yan. Ang siguro po ay ang pinakamaganda ay maglabi tayo sa Secretary ng Public Works and Highway at mag-issue siya ng memorandum circular to that effect na
ito lang ang gagamitin nating standard. Ay ang problema po kasi, may mga mayors tayo, hindi ko na lang din sasabihin, na may gusto-gusto nga kanya-kanyang kulay. At ang laging sasabihin ay local autonomy, refer to section 15 of Local Government Code. Ayun po ang dapat nating mabigyan ng solusyon, na talagang mag-issue ang ating nasa taas ng isa na lamang standard, para na sa ganon, yun na lang ang susundin. Thank you very much, Engineer. Mga kaibigan, tayo po inabot na po ng panahon, isang oras lang po ang ating programa. At of course, nais po natin pasalamatan po si Engineer sa kanya hong pagpapaunlak po sa aming imbitasyon para ating hong malaman yung mga programa at mga proyekto, kasama na po yung mga activities po ng kanyang opisina. At itong ating programa naman po ay napapanood po sa Batangas at iba pang mga kabayanan. So ito ay isang napakagandang pagkakataon para po sa amin. So gusto ko lang pong bago tayo magpaalam ay atin muna pong pasalamatan po ang Blue Sapphire sa patuloy hong pagbibigay ng pagkakataon na dito po natin ganapin ang ating pong programa. Ito po ay napakagandang lugar, napakagandang hotel at saka restaurant. Thank you very much kay Dina. Talagang pinakain po namin yung kuryente dito at saka yung CR ay pinapagamit sa amin. So maraming salamat din. So pasalamatan ko po ang ating mga kasamaan po dito, si Colonel Rolando Hongo po ng Pension Gratuity and Management Center. Palakpakan po natin. Si Past President Ding Andal ng Rotary Club Lipas South. Palakpakan ulit yan. Of course, President Ted Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. Si President Alvin Castillo ng Rotary Club of Lipas South. Kasama niya po si Director Amparo na ano yung binigay mo, Mar? Ano yung binigay mo? Yung ating pang-celebrate natin ng ating first year anniversary. Alam niyo itong yellow pa lang ito mga kaibigan, ang sabi po ni Arsobispo ay ito'y kulay po ng Diyos din, ano? Aside sa ito ay symbolizes freedom at saka ano po yung isang sinabi niya? Peace. Pero ang sabi niya, ito ay kulay din ng Diyos. So, thank you very much po pala kay Arsobispo po sa kanyang pagbisita noong last Sunday. At kasama din po natin si Butch Nares ng Federation of Urban Tour. Si Jubel Trono at saka Erlinda Olan na graduation nila tomorrow. Happy graduation sa inyong dalawa. Kay Robert Alea, kay JP Salaluya, yung palagi nagdadala ng ating CD sa Batangas. Thank you very much, JP. And kay Claudine Marcelo, at saka kay Maria Gemma Reyes, kay Dan Hugo, kay Camila Tumesa, kahit nagtatrabaho na, nandito pa rin yan. At of course, si Ruel Villaruel at si Jun Yoda ay kasama natin ngayon. Wala si Colonel Arnel Villarreal, ano? At saka si First Lieutenant Amadio Gomez. At nais ko rin uling batiin po ang aking anak na si Ira Gail Samudio sa kanyang birthday ngayon, at sa kanyang kapatid din na aking anak na isa pa, si Raya Angelica. At congratulations din pala sa anak po ni kumpadring Mar Amparo, kay April, for passing the realty board. At batiin ko ulit ang aking commander ngayon, kay Colonel Romeo Taginod at kay Ma'am Fe sa kanilang silver wedding anniversary. At kay DJ Ronnie na palagi po nanonood sa atin. And congratulations din pala uli kina Colonel De La Peña po, dating spokesperson po ito ng Philippine Air Force. Siya po ang commandant po ngayon ng Philippine Air Force Flying School. Sa kanilang promotion, kasama po si Colonel Rayos, si Colonel Buena. At congratulations din po sa mga bagong promoted na Lieutenant Colonel, kay Lieutenant Colonel Enriquez, Lieutenant Colonel Pedregosa at Lieutenant Colonel Abelera. At lahat po ng mga majors and captains na bagong promoted po sa Philippine Air Force. Sino pa? Tita Aida Macala. Okay, habol pa yun. And kay Colonel Macala na rin. And wala na. Congratulations din nga pala sa aking mga classmate, kay Lieutenant Colonel Mon Diang. Ma-assign na po yun dito sa Air Education Training Command. Si Mon Cumagon, si Governor, past District Governor si Mon Cumagon. Come on!
Ang galing mo. And Lieutenant Colonel Artur Cordora, mga classmates po ito kay Lieutenant Colonel Francis Santiago at Lieutenant Colonel Llewellyn Banaag. Meron kayong mga assignments na. Thank you very much. Ito po si Lieutenant Colonel Jerry Samudio at maraming salamat sa ating pong guest ng araw na ito.